Madayaw nga adlaw Matinyans, Pebrero 26, 2022 karong adlaw. Ako si Esnani Onofre May Jr. Uban ni kami alang sa mga labas nga mga balita gikan sa lokal nga panggamhanan ubos sa administrasyon ni Mayor Michelle Nakpil Rabat. Ug ania ang atuang mga headlines. Pilot testing alang sa face-to-face classes sa Dakbayan sugdan na sunod bulan. Mati LGU miangkat og buhing baboy aron paubson ang presyo sa merkado. Sa police report, usa ka high value target dakpan sa Baybast samtang bao-bao driver gipusil, patay. Sa i-report mo, bahaong dalan sa maitom gireklamo. Bakunado sticker gipamilit sa mga pampasaherong sakyanan. Phase 2 sa Mati City Fishport giplano na. Kana o guban pa sa pagbalik sa Ang Mati Karon. Duna ka ba'y gustong isumbong nga problema sa inyong barangay? O di ka proyektong kinahanglan ninyo nga wala matagad? Kung kamo nangitag kadangpan sa inyong suliran, i-report na kana sa Ang Mati Karon. Kami gadawat sa reklamo, hangyo o bisan pa man unsang mensaheng gusto ninyong madunggan sa lokal nga panggamhanan. I-report na yan. Ipadala lamang inyong mensahe hangyo ug mulo sa atong Facebook page City of Mati LGU aron among masibya sa Ang Mati Karon. Mamahimo usab kamong magpadala sa inyong video mahitungod sa inyong issue. I-report na yan. Mihanyo karon ang Mati LGU ug IMT sa Matinyans na dili magsigi og gawas kung dili importante ang tuyo. Sa pagkakaroon, bisaga pag-ayo ang aktibong kaso sa COVID-19 sa Mati. Ay, kapuya ito nalakaw, no? Pero lingaw kayo, bay. Ayos keto, bay. Isuda, makaginawa ni face mask, oy. Anak dyan na basta buhog ba. Ste, abi ba na ko gum-quarantine ka antod mo gawas ang imong result? Sus, negative lagi ko. Magi ko bati da. Kunya, imong parents, okay lang sila sa quarantine facility. Okay naman daw sila. Tubagon sa ako niya. Kasagaran ni ini, mga local transmission na. Adton sa nako siya, bisig maabtan tas curfew. Sige, sige. Atuasa. Sige. Ma, positive ko. Naglabas-labas pa ako. Hindi ako mga amigo. Ste, okay lang ka? Kung dili kini matabang sa atong IMT, pwede tang mobalik sa GCQ o di kaha ECQ. Tulo ka semana lamang ang ihatag ngadto sa Mati LGU. Aron nga makontrolar nila ang padayong pagsaka sa kaso sa COVID sa syudad. Kung dili importante ang tuyo, ayaw na lang og gawas. 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 Ayaw na lang og gawas.
na sa 21 ka aktibong kaso sa COVID-19 ang dakbayan sa Mati gikan sa 120 ka aktibong kaso nga natala kaniadtong miaging semana subay sa datos sa Pebrero 24. Kaniadtong Pebrero 20 adunay tulo ka natala nga nagpositibo na mao si MC 3902, 3903 ug MC 3904. Sa susamang adlaw adunay napulo ka naka-recover na mao ang mosunod. Sa misunod na adlaw Pebrero 21 walay natala nga nagpositibo samtang adunay 5 ka recoveries. Sa Pebrero 22 adunay upat ka natala nga nagpositibo na mao si MC 3905, 3906, 3907 ug MC 3904. Aduna sab natala nga 15 ka recoveries na mao ang sunod. Sa misunod na adlaw Pebrero 23 adunay lamang usa ka natala nga nagpositibo na mao si MC 3909. Samtang sa susamang adlaw adunay 5 ka naka-recover. Sa Pebrero 24 adunay tulo ka natala nga nagpositibo na mao si MC 3910, 3911 ug MC 3912 na puros late nga na-report ngadto sa atong Mati IMT. Aduna sab natala nga 25 ka recoveries diin apil na ang tulo ka bag-ong kumpirmado. Suma total mukabat na sa 3,912 ang nagpositibo sa COVID-19 sulod sa dakbayan sa Mati diin 3,771 ini kay naka-recover na ug 120 na ang nakabsan ug kinabuhi. Subay sa datos sa Pebrero 24, anaa na lamang sa 21 ang aktibong kaso sa dakbayan sa Mati. Samtang nagsugod na ang pagbakuna sa mga bata edad 5 hangtod 11 anyos kaniadtong Pebrero 16, 2022. Apan temporaryo kining suspendido tungod sa kakulangan sa supply sa bakuna. Padayon gihapon ug awhag ang lokal na panggamhanan sa mga Matinians na mosunod sa minimum public health standard protocols. Gihangyo usab ang mga ginikanan na dili mahadlok pa bakuna sa ilang mga anak aron dugang proteksyon laban sa COVID-19. Magsugod na ang face-to-face classes sa usa ka tulunghaan dinhi sa dakbayan sa Mati karong bulan sa Marso. Ang Kulian Integrated School ang napili sa Department of Education isip pilot school sa paghahimuong face-to-face classes. Si Jan Ilahas sa dugang mga detalye. Sugda na karong bulan sa Marso ang pinakaunang face-to-face class dinhi sa dakbayan sa Mati sulod sa 2 ka tuig. Ang pilot school mao ang Kulian Integrated School sa Barangay Kulian, diin unom lamang sa 12 ka mga classroom ang gamiton sa eskwelahan ug kinder hangtod grade 3 lamang usab ang mamahimong partisipar sa pagbalik sa eskwela karong Marso. Gipaniguro sa Mati Incident Management Team nga makasunod sa minimum public health standards ang maong eskwelahan pinaagi sa pag-inspeksyon sa maong eskwelahan niadtong Pebrero 14 tuig 2022. Ang maong eskwelahan ang mao'y napili sa Department of Education dinhi sa dakbayan sa Mati isip pilot school alang sa paghahimuong face-to-face class nga paggasugdan karong Marso. Kini base sa gihimong listahan sa DepEd alang sa kriteria sa usa ka eskwelahan aron masugdan na ang face-to-face class. Base sa nahimong inspeksyon sa Mati IMT, mipasar ang Kulian IS sa tanang kriteria sa DepEd ug andam na ang maong eskwelahan sa pagsugod sa klase. Subay sa DepEd guidelines, 24 lamang ka estudyante ang mamahimong mosulod sa classroom ug tungaon kini sa 12 sa buntag ug 12 sa hapon nga klase. Ang estudyante mo partisipar sa face-to-face class kaduha lamang sa usa ka semana motunga sa eskwelahan ug ang nahibiling adlaw sa iyang pagtuon pagabuhaton na pinaagi sa module. Ang pagbalik sa face-to-face classes na subay sa mando sa National Interagency Task Force diin kinahanglang kompleto na sa bakuna kontra COVID-19 ang tanang teacher o estudyante na mo partisipar. Wala usab recess nga pagabuhaton sulod sa tulunghaan ug kinahanglang dunay consent gikan sa ginikanan nga bakunado usab.
Sa kasamtangan, nangandam na ang DepEd Mati sa unang lakang sa pagbalik sa face-to-face classes sa Dakbayan sa Mati. Aduna na isagatos ka pribadong eskwelahan ang nagsugod na sa ilang face-to-face classes sugod Nobyembre tuig 2021. Kining mga pribadong tulunghaan napili sa NIATF tungod sa ubos nga kaso sa COVID-19 ug taas nga vaccination rate sa ilang lugar. Kini si Jan Ilahas para sa Ang Mati Karon. Miangkat ang City of Mati LGU og 75 kabuhing baboy gikan sa Davao del Sur sa tumong nga paubson ang kasamtangang presyo sa karning baboy dinhi sa mga merkado nga miabot na sa 340 pesos hangtod 360 pesos matag kilo. Si Andre Apelo para sa detalye. Miangkat og mga buhing baboy ang City of Mati LGU aron kasuplayan ng panginahanglan sa mga konsumante ug aron paubsan ang kasamtangang presyo sa karne sa baboy sa mga merkado. Miabot ang mga inangkat nga buhing baboy gabii sa Pebrero 18 didto sa Mati City Slaughterhouse sa Sitio Sudlon, Barangay Sentral. Gisugat ni City Councilor Eric Rabat ang 75 kabuhing baboy kauban si City Veterinarian Dr. Marites Linsag Erispe ug Mati Slaughterhouse Officer in Charge Virgilio Dasilio Jr. Sumala ni Konsehal Eric Rabat, adunay shortage sa baboy karon sa Dakbayan sa Mati hinungdan sa taas na presyo sa karning baboy sa mga merkado. Gibasol ang gamay nga supply sa pag-igo sa sakit nga African Swine Fever sa daghang parte sa Pilipinas apil na dinhi sa Dakbayan. ASF, the African swine, madami talagang namatay na baboy. A year ago, madami kaya naka-shortage. Kaya karon ang Manila, short ng baboy, ang supply ng Mindanao, puro Manila. Nalipay na ako kay Mr. Lau na gi-priority niya ang Mati. So nag-set aside siya ng volume para sa Mati. Hangyo sa konsehal ngadto sa mga retailers ug karne nga paubsa na usab nila ang presyo sa karning baboy sugod sunod semana. Ang kasamtangang presyo sa karning baboy sa merkado anaa sa 340 pesos hangtod 360 pesos matag kilo depende sa hiwa. Ang mga inangkat nga baboy nagikan pa sa Maharlika Farm sa Davao del Sur nakipanag-iyahan sa amigo ni board member Louie Rabat nga si Vic Lau. Giorganisa kini ni Konsehal Eric Rabat ug ang association sa Barangay Badas sa tabang ni Barangay Captain Bonifacio Visitacion. Mukabat sa 1.5 million pesos ang kinatibuk ang presyo sa mga buhing baboy na motimbang og 112 kg matag usa. Anaa sa 190 per kilo ang baligya sa buhing baboy ngadto sa mga retailers. Matud pa ni Erispe, gisigurado nila nga walay ASF ang mga baboy na giangkat tungod sa strikto na ASF checkpoint. Sa pagkakaron magpadayon ang City of Mati LGU sa pag-angkat og baboy samtang anaa pay kakulangan sa supply diriya sa atong Dakbayan. Kini si Andre Apelo para sa Ang Mati Karon. Dakpan ang usa ka high-value target sa Philippine Drug Enforcement Agency uban ng lahing duha ka individual atol sa gipahigayong buy-bust operation kauban ang kapulisan niadtong Pebrero 16. Samtang usa ka bao-bao driver ang gipusil sa wa mailhing mamumuno dinhi sa Dakbayan sa Mati. Si Christine Garcero sa dugang detalye. Nagpahigayunog buy-bust operation ng mga personay sa PIDEA Davao Oriental kauban ng Mati PNP kani atong Pebrero 16, 2022 alas 2:15 sa hapon. Gikasa ang buy-bust operation sa Nazareno Street, Barangay Sentral ni Dakbayan sa Mati nga miresulta sa pagsikop sa duha ka sospek nga si Gian Alexis Flores, 31 anyos, usa ka real estate agent adunay asawa, ug si Christopher Alizon, 41 anyos, adunay asawa ug residente sa lugar. Giilang dinakpan si Flores nga number 2 target sa PIDEA Davao Oriental. Nadakpan ang sospek human na kumpiska ang one-hit seal transparent plastic nga adunay gidudahang shabu nga mo kantidad og 1,000 pesos. Nadakpan sab sa operasyon si Norwin Liguez nga nasakpang migamit og shabu. Adunay 11 ka heat sealed transparent plastic nga gidudahang shabu sa lain-laing gidakon nga mo kantidad og 165,000 pesos ang nakupiska sa PIDEA Davao Oriental. Ang mga sospek anaa na sa kustudiya sa kapulisan ug kasuhan kini sa paglapas sa Section 5, Section 6, Section 7, Section 13 ug 14 sa Article 2 of Republic Act 9165.
Sa laing bahin, usa ka bao-bao driver ang gipusil patay sa Old Slaughter, Barangay Sentral ni Dakbayan sa Mati, kani atong Pebrero 19, pasado alas 9 sa buntag. Giila ang biktima nga si Cyril Carmina Onofre, 34 anyos, kasado, residente sa Upper Salazar, Barangay Sentral ni Dakbayan sa Mati. Samtang nagulat og pasahero ang biktima sa terminal sa ER Mall, usa ka wa mailhi nga suspect ang nakasulob og itom nga jacket, puti nga short pants ug bulkap sakay sa scooter type nga motorsiklo nga color white ug black ang miduol kaniya. Gipusil ang biktima sa makadaghang higayon nga naigo sa lain-laing bahin sa lawas nga may resulta sa iyang kamatayon. Daling misibat ang suspect padulong sa Baywalk area. Na-recover ang unom ka basyo sa balang 45 caliber pistol ug duha ka buhing bala sa crime scene. Samtang usa ka transparent sachet na adunay sulod nga white crystalline substance nga gituohang shabu ang na-recover sa bulsa sa biktima. Sa pagkakaron, padayon gihapon ang investigasyon sa kapulisan karabot sa pagpatay sa biktima. Kini si Christine Garcero para sa Ang Mati Karon. Sa among pagbalik, bahaong dalan sa maitom, gireklamo. Bakunado sticker gipamilit sa mga pampasaherong sakyanan. Phase 2 sa Mati City Fishport, giplano na. Kana sa pagbalik sa Ang Mati Karon. Bako! Hoy, sete mo lawas! Bako! Oh, naunsa naman pud ka? Kinsa na pud nag-away nimo? Kanang mga bata sa kanto. Sige kong kantsawan, nabako daw ko ma. Bako bago di ay ka straight ana imong lawas, mura gani kag nakorentahan sa straight ana imong lawas. Utro pud ka ma ba? Pero bitaw nak, ayaw na lang na sila patuli kay di man tinuod ng ilang gipanulti. Palayo lang sa ilaha, okay? Okay ma. Tama di ay nak. Nagsugod nagpamakuna ang City Health sa mga bata edad 12 hangtod 17 kontra COVID-19. Basin ganahan ka magpabakuna. Ikaw na lang baya walay bakuna diri. Sige ma, magpabakuna ko. Para lawas natatanan din sa atong balay. Bako de Jesus, ikaw na sunod pakunahan. Bakunahan na taka ha, relax lang. Okay na dong, isog man kayo ka, wa gyud mahadlok. Salamat ma'am. Ramil Sante, ikaw na sunod. Dali na! Pagpabakuna na ba? Katalawan ba aning bataa? Paisog-isog subang bata pero talawan di magpabakuna? Lingko diha! Hindi lang ko magpabakuna, mabima. Ma. Hoy! Balik din ni Ramil! Diyos ko ning bataan ni. Malipayon lagi ka nak. Kadto gani bata midagan pagawas ganina ma. Maugod tong sigig pangaway nako. Mauba? Talawan man lagi to. Lagi ma, pagtuog yun bitaw na kog isog to siya. Maayon na lang na kay bakunado na tanan sa balay para makalikay na ta sa COVID-19. Kung ikaw edad 12 hangtod 17, pagpabakuna na sa pinakaduol nga vaccination site sa inyong barangay. Madayang adlaw Matinyans, ani ang sabgita sa atong segment nga Matinyans on the Street. Sunod bulan sa Marso, sugda na ang pilot testing sa face-to-face classes alang sa mga estudyante dinhi sa Dakbayan sa Mati. Ang Kulian Integrated School ang nag-inusarang tunghaan diin paghimo ng face-to-face classes sa unong ka classroom sa alang sa mga estudyante gikan kindergarten hangtod grade 3. Ug alang sa atong pangutana karong semana, uyon ka ba na mubalik na ang face-to-face classes sa tanang tulungaan dinhi sa Dakbayan sa Mati? Tara, ubani kami ug atong pangutanon ang katawhan sa Mati. Depende ug unsay sa DepEd kana mo uyon gud ta kay mo man ilahang policy. Para sa ako ma'am, mas uyon gihapon ko if mobalik jud ang face to face kay nga mga estudyante kay kasagaran dili man jud kompleto ang mga kanang ginagamit nato pang eskwela, especially kanang labi na sa kanang nasa bukid nagpuyo kay usahay mawala ang connection nya dili pud kayo ka afford of load nya ang uban kay walay mga lapi mga ana, so mas uyon jud ko nga mobalik pud ang face to face ma'am. For me ma'am is a big yes because tanan man god na pansin nato ang module karon is walay matun-an ang estudyante. Naga-depend pud sila sa true online class, so ang answer nila is dili sa ilang deep knowledge kundi sa true internet. Sa ang knowledge nila dili gikan sa ila kundi gikan sa ubang tao. So
agree kaayo ko nga magbalik ang face-to-face class karon nga SEM or karon na year. O yun. Ngano ka uyon ma'am? Kay kuan mga parang mga bata makabalog jud sila kay ang mga ginikanan man gud usay maglisod og kuan answer sa module. Para mo makabalik nag-eskwela ang mga bata. Unsa pa man? Para dili na maglisod sa mga module. Para mahulog nag-regular ang ilang klase. Kay para sad makabalo ang mga bata. Kay kung sa module murag maglisod sila. Sa panahon karon nga COVID, maglisod yun sila kung module. Nindot yun tong face to face pa. Maulang na ma'am. Sa ko alang ma'am no, murag kuyon kayo ana ma'am kay kadaghanan mo sa mga kabatanunan karon hamong nasinatian nga murag kulang gyud ang ilahang kahibalo kay na may time pod nga subject nga dili nila masabtan gani tungod sa module nga ipadala sa mga maestra kadaghanan gyud ang nag-answer na ginikanan. Para sa ako mas maayo jud siya nga face to face kay aside sa pag bitaw sa eskwela sa ma'am sa online naaman ni masabtan pero lahi ra jud tong face to face kay marag maka-focus man gud mi makita jud namo among teacher classmates niya magabanding jud ba niya makahatag jud idea sa matag usa mas okay jud siya nga mabalik buhon ang face to face unta itugot ni Lord nga ibalik jud niya kay para sa ako okay jud para jud sa ako ang mag face to face kana Nambiruan mo ingon nga ang balaod di kami nga mga ingnon ta nga mga butantes mas mayo pero personalan na mo nga moingon may nga okay dili pod murag supak sa balaod kami nagagad mi sa balaod ug moingon ang balaod nga mobalik di mas mayo aron malipay ang tanan. Ako muuyon jud ko nga mabalik na ang face to face diri sa Mati kay kaning sa kuan man god dito sa amo amang god kasagaran dito sa musilingan na naglikramo gyud ko kay na bright na ang mga inahan kay tungod sa module sila na ang naga-answer permi tapos ang mga bata dili na mo-answer ang ginikanan mo answer pwede na bright sa mga silingan namo dito mga inahan muna gusto na ako nga ibalik na ang face to face. Og mo kanang tubag sa mga Matinyans alang sa atong pangutana karong semana. Permi nato hinumduman Matinyans nga ang panawas sa katawhan ang pinakaprioridad sa nasyonal ug lokal nga panggamhanan karong panahon sa pandemya. Mao nga bisan pa man og magsugod ag balik sa mga tulungaan ang atong mga estudyante, hugot lamang gihapon ang pagpatuman sa atong minimum public health standards. O kung kamo nagplano nga pasalmuton ang inyong mga anak sa face-to-face classes, usa sa mga rekisito mao ang pagpabakuna kontra COVID-19. Ubanin na usab kami sunod di semana diri lang sa Matinyans on the Street. Ako si Christine Garcero, Amping. Gireklamo sa mga residente ang ilahang dalan sa sitio maitom nga matud pa mahimong sapa kung mubundak ang kusog nga ulan. Ang problema tungod sa kakulang sa tarong nga drainage system sa lugar. Ang Mati City Engineering Office aminado nga dakong budget ang gikinahanglan aron maalibyuhan ang mga problema. Si Jasmine Tia sa dugang detalye. Nagpadayag sa iyang reklamo si John Ray Lucob kaniadtong Pebrero 4 kabahin sa dili maagian nga dalan tungod sa baha ug lapok hatod sa kusog nga ulan didto sa Purok 7 Family Phase 2 Sitio Maitom, Barangay Dahican. Matud pa ni Lucob kada kusog ug sabunso ng ulan dili maagian sa motor ang ilang dalan tungod sab sa walay tarong nga drainage system. Nagpadala usab og sulat ang kampo ni Lucob ngadto sa City Engineering Office bahin sa maong suliran kaniadtong tuig 2020 pinaagi sa endorsement ni City Councilor Rogelio Pabio. Sumala pa ni City Engineering Office Head Crosby Balanig na napaadtuan og na-survey na nila mismo ang maong area ug dako ang trabahoon aron masulbad ang pagbaha didto. Sa kasamtangang ilahan na kining gibutang sa mga projects for funding aron mapunduhan ang pagtrabaho sa maong lugar.
Samtang wala pa naaprubahan og wala pay pondo, magbuhat una sila og rehabilitation sa maong dalan. Dugang pa ni Balaneg kailangang iuyon sa panahon ang road rehabilitation gumikan kay dili kini matrabaho kung basa ang yuta o sa gunso ng ulan. Schedule pa usab ang pagtrabaho sa motor pool alang sa availability sa mga ekipo nga ginagamit usab sa mga lagyong barangay sa Dakbayan sa Mati aron sa pag-ayo usab sa ubang mga dalan. Moagi pa usab og verification ang pagtrabaho sa maong dalan aron masiguro na ang maong lugar dili pribadong luna. Segun pa ni Balaneg, dili mamahimong manghilabot ang gobyerno sa mga pribadong luna. Hangyo usab sa buhatan sa City Engineering Office kabahin sa mga magpadala og reklamo na magprinta og mga hulagway sa ilang gimulong dalan o luna aron daling makita sa CEO ug masurvey ang area. Padayon usab og awhag ang lokal na panggamhanan sa mga residente nga magpadala sa ilang mga reklamo nga diretso mismo sa buhatan sa City LGU imbes na i-post pa kini sa social media aron daling maaksyonan ug mapaningkamutan na maresolba dayon ang mga reklamo. Kini si Jasmine Tia para sa Ang Mati Karon. Nagsugod na og pamilit og stickers ang mga personahe sa Mati City Traffic Management Office didto sa mga pampasaherong sakyanan kansa mga drivers nga nabakunahan na kontra COVID-19. Ang maong aktibidad nagtumong aron pahibawon ng publiko kung kinsa mga drivers ang nabakunahan na ug kinsa ang wala pa. Luwas nga pagpamasada ang gipaningkamutan karon sa City Traffic Management Office kon CTMO. Kini human namilit sila og mga stickers sa tanang papublikong sakyanan sa Dakbayan sa Mati nga nagpamatuod nga ang driver fully vaccinated na kontra COVID-19. Ang sticker nga basta bakunado protektado gipamilit sa mga pampublikong sakyanan sama sa tricycle, bao-bao, bus, jeep, taxi ug uban pa. Tumong sa maong aktibidad nga siguruhong luwas ang tanang pasahero sa mga pampublikong sakyanan kontra sa kikadlukang coronavirus disease. Gisugdan ang pagpamilit og sticker sayo karong simanaha diin ubay-ubay na ang sakyanan nga napilitan. Kini tungod kadaghanan sa mga driver sa mga sakyanang pampubliko fully vaccinated na usab. Kini sir, siguro ko nga kanang akong pasahero makaingon nga safety kay bakunado ko. Para magili sa tuwang ka kuan gud atong kaluwasan ba kita sa kuan kita dorong ka grabe na ni. Okay kayo. Uyon usab ang kadaghanan sa gibuhat sa CTMO tungod dali na lamang alang kanila nga mahibaluan kung asang pampublikong sakyanan ang angayang sakyan aron maluwas sila sa hulga sa pandemya. Pagkunay ka mga alam. Karena na-vaccinated na tanda. Sakay dudala, wala ilalan. Ang maong pagpamilit sa sticker na hisubay sa DOTR Resolution Number 148-B Series of 2021 nga nagmandong kinahanglan bakunado gayud ang tanang driver sa tanang pampublikong sakyanan aron usab sa kaluwasan sa driver ug alang usab sa tanang pasahero niini. Kini si Jan Elahas para sa Ang Mati Karon. Bisan pa man ug wala pa mahuman ang Phase 1 sa proyektong Mati City Fishport ubos sa administrasyon ni Mayor Michelle Nakpil-Rabat, ang nasyonal nga panggamhanan nagplano na sa posibleng ikaduhang hugna kun Phase 2 sa maong proyekto. Kini ang giluwatang pamahayag sa General Manager sa Philippine Fisheries Development Authority nga maoy may pondo sa maong proyekto. Si Sirlyn Cabanit para sa dugang detalye. Nagsugod na ang embankment kung pagabuno og yuta sa Purok Lagundian alang sa paghimuong Mati City Fishport nga dunay 300 calendar days aron mahumana. Sa pakiginabi kang Philippine Fisheries Development Authority General Manager Attorney Glenn Pangapalan, sumala niya nagsugod na ang embankment ngadtong bulan sa Disyembre 2021 o gibanabanang mahuman ang pagtukod sa Fishport sa tuig 2023. Dugang ni Pangapalan nga Phase 1 pa lamang ang pagtukod sa Fishport mismo nga gipondohan og 70 milyon sa PFDA. Matod pa niya nga dako ang posibilidad nga duna pay Phase 2 o Phase 3 nga pagatukuron kung ugaling mamahimong malampuso na ang operasyon sa Mati City Fishport ubos sa pagpadagan sa lokal na panggamhanan. Ang Fishport pagalangkuban sa Market Hall, stair landing kundi asa ikanaog ang mga tuna nga gikan sa mga fishing vessel padulong sa Market Hall, administrative building o perimeter fence. Sa PFDA side, this is just the phase 1 of the
construction kasi may phase 2 and eventually baka may phase 3 pa yan in the coming years. Samtang giklaro usab ni panggapalan nga lahi ang lokasyon sa ginabuhat nga Fishport project ubos sa administrasyon ni Mayor Michelle sa project proposal sa administrasyon ni kanhing Mayor Carlo Rabat. Sigon ni panggapalan wala nila maaprubahe ang project proposal sa miaging administrasyon gumikan kay dunay problema sa lokasyon nga gisugyot kaniadto. Ubos sa kasamtangang proyekto, plano sa PFDA nga himuong mini Jensen Fishport ang Mati City Fishport diin dunay cold storage, cannery ug uban pang pasilidad nga mas makadugang pang-empleo sa katawhan sa Mati ingon man dugang kita sa kinatibukan. A processing and the storage area, no? So when we speak of processing, dyan yung loining, yung nagba-value add na tayo for tuna products. So, naglo-loin tayo. It could be cannery. You know, pwede nating gayahin yung kung ano yung nasa Jensen din. May Mati version, so pwedeng ganon. And cold storage facilities kasi it's very important also. Apan giklaro hinuon ni panggapalan nga wala pay konkretong budget alang sa phase 2 tungod kay nakadepende pa kini sa pagabuhaton nga pagtuon diin tan-awon usa kung unsa ang dagan sa port users ug ang kahusayan sa pagdumala sa local government unit niini. First component, first part lang yung Fishport and eventually I was made to understand by Mayor Michelle na meron din plano ang LGU na may comprehensive development plan kayo dyan. So, and na-endorse na yon ng RDC sa NEDA. No? So may positive endorsement yon ng RDC 11. Madali na lang yan. Madali na lang. On our part sa PFDA, madali na namin gawin yung ating susunod na mga project components dyan based on the acceptance of the port users and the efficiency of the management of the local government unit. Kasi after that project is completed, ito turn over naman natin yan sa Mati City. Gidayeg usab ni attorney panggapalan si Mayor Michelle sa suporta tungod kay wala sila nalisudan sa pag-implementar sa proyekto tungod kay aktibong nakigkoordinara ang City of Mati LGU. I would like to commend the LGU, Mati, sa leadership ni Mayor Michelle Rabat and the entire City Council for the support. No, hindi kami nahirapan na i-implement yung project because it's the city is very proactive. No, we need kasi ang national government ay hindi siya magiging successful in implementing projects like this kung kulang sa suporta yung local government. Usa lamang ang Mati City Fishport sa mga proyekto o programang gibuhat sa administrasyon ni Mayor Michelle aron sa paglambo sa ekonomiya sa Dakbayana. Gawas sa Fishport, hapit na usab mahumana ang chicken dressing plant nga nagtungo nga mamahimong sustainable ang food production dinhi sa Dakbayana. Karong panahon sa pandemya, dili lamang ang seguridad sa panlawas sa katawhan sa Mati ang ginalantaw sa lokal nga panggamhanan. Apana apil na usaba ang seguridad sa pagkauna. Kini si Sirlene Priscillas Cabanit para sa Ang Mati Karon. Aniya ang atong COVID updates o Gorden de Hecotebo, apil na ang mga aktibidades sa atong halangdong Mayor Michelle Nakpil Rabat karong simanaha. Ug mao kana ang atong pinakaulahing balita gikan sa City of Mati LGU. Ako si Esnani Onofre May Jr. Uban ni kami sunod semana matag Sabado diri lamang sa Ang Mati Karon. Ipadayon ang pagsulod sa kaalam aron kinabuhi atong maampingan. Adios.